May mga sandaling iniisip mo kung bakit tila paulit-ulit ang hirap sa iyong buhay. Paulit-ulit ang pagsisikap, paulit-ulit ang pagod, ngunit ang pagpapala ay tila laging malayo. At sa bawat gabi na nakahiga ka, may tanong na hindi matahimik, Panginoon, nakikita mo pa ba ako? Hindi mo inaamin sa iba, pero may mga araw na nararamdaman mong nakalimutan ka na ng langit. Ngunit ano ang mas nakakatakot? Ang ideya na ang Diyos ay hindi nagpapadala ng pagpapala o ang katotohanang siya ay naghihintay sa iyo upang buksan ang pintuan na ikaw mismo ang pumipigil. Maraming tao ang naniniwalang ang pagpapala ay darating basta't sila ay magsikap. Pero bakit may ilan na halos mawala sa kanila ang lahat, ngunit ang kanilang tahanan ay hindi nauubusan? Bakit may iba na tila walang direksyon sa trabaho, ngunit ang kanilang puso ay puno ng kapayapaan at kagalakan? At ikaw, o ikaw mismo, bakit hanggang ngayon, sa kabila ng iyong panalangin at sakripisyo, may bahagi pa ring walang laman? Ang hindi mo pa naririnig, ang hindi pa itinuturo sa iyo ng malinaw, ay ito: hindi lahat ng pagpapala ay tungkol sa kung ano ang nakikita ng mata. May mga pagpapala na hindi dumarating dahil hindi mo alam kung paano tanggapin ang mga ito. Isipin mong hawak-hawak mo ang susi, ngunit nakatayo ka pa rin sa labas ng pinto. Ganyan ang buhay ng maraming tao. Nananalangin, umaasa, umiiyak, ngunit hindi nakapapasok dahil may isang hakbang na hindi nila maunawaan. Ang Diyos ay hindi nagkukulang. Ang Diyos ay hindi tahimik. Ang Diyos ay hindi maramot. Pero bakit tila ba ang kanyang mga pangako ay hindi mo pa rin nadarama sa iyong mesa, sa iyong kalusugan, sa iyong pamilya? Ang dahilan ay hindi laging dahil sa kasalanan, hindi rin dahil sa kapalaran, kundi dahil sa kulang na pag-unawa kung paano talaga gumagalaw ang kamay ng Diyos. At dito, nagiging matindi ang katotohanan. Maaari kang mabuhay ng buong buhay mo na may hawak na mga pangako ng Diyos. At sabay namang manatiling tuyong-tuyo ang iyong espiritu kung hindi mo matututunan ang susi kung paano ang mga pangakong iyon ay nagiging totoo sa iyong araw-araw. Kaya't bago ka pa man magpatuloy, tanungin mo ang sarili mo, handa ka na bang marinig ang isang bagay na maaring kumalog sa iyong pananampalataya? Handa ka na bang malaman na minsan ang sagot na hinihintay mo ay naroon na sa tabi mo, ngunit ikaw mismo ang hindi kumikilos upang makita ito? Ang sakit pakinggan, pero ito ang totoo. Hindi lahat ng panalangin ay nasasagot sa paraang iniisip mo. May mga panalangin na matagal nang sinagot, ngunit ang tao mismo ang hindi tumanggap dahil pinilit niyang manatili sa kanyang sariling plano. At marahil ikaw din ay nahulog sa parehong bitag. Umaasa na ang pagpapala ay darating sa formang inaasahan mo, pero ang Diyos ay may ibang paraan, mas masakit sa umpisa, mas nakakagulat, pero sa huli ay mas totoo at mas matibay. Kung kaya't huwag mong isipin na aksidente ang pagkakarinig mo ng mensaheng ito ngayon. Hindi ito palaboy na salita. Ito ay isang hamon, isang pagyanig sa iyong kaluluwa. Sapagkat ang Diyos ay may pamamaraan upang turuan ka kung paano magkaroon ng pagpapala sa buhay, at hindi ito kagaya ng mga pangarap na itinanim sa iyo ng mundo. Ang kanyang paraan ay madalas na kontra sa iyong lohika, salungat sa iyong inaakala, at minsan pa nga'y nakakagulat sa punto ng sakit. Pero doon, sa mismong banggaan ng iyong kagustuhan at ng kanyang plano, nagsisimula ang tunay na pagbuhos ng pagpapala. Ngayon, ikaw ay nakatayo sa gilid ng desisyon. Mananatili ka bang nakakulong sa ideya ng pagpapalang gawa ng tao? O hahakbang ka sa misteryo ng pagpapalang itinuturo mismo ng Diyos? Isa lang ang malinaw, hindi ka makakaalis dito nang hindi tinatamaan ng katotohanang ito. At ang tanong na paulit-ulit na uukit sa iyong isipan ay ito: handa ka bang tuklasin kung paano talaga itinuturo sa iyo ng Diyos ang magkaroon ng pagpapala sa buhay? Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan. Sa simpleng talatang ito mula sa awit 23:1, isang pintuan ang binubuksan sa puso ng bawat isa na handang maniwala. Hindi ito isang pahayag lamang ni David na hari ng Israel. Ito ay isang sigaw ng katiyakan na isinilang sa gitna ng unos.
Siya na tumakbo mula sa mga kaaway, na nagtago sa mga kuweba, na lumaban sa leon at oso, ay nagsulat ng mga salitang ito hindi mula sa palasyo, kundi mula sa kapaligiran ng panganib at takot. At sa mismong sandali ng kawalan, ipinahayag niya ang pinakamalakas na katotohanan: kapag ang Diyos ang pastol mo, ang kakulangan ay nawawala ng kapangyarihan. Mahalaga na maunawaan mo ang bigat ng kontekstong ito. Hindi ito isang awit na isinulat para lamang aliwin ang sarili. Ito ay isang proklamasyon ng pananampalataya sa isang Diyos na hindi nagkukulang. Sa panahon ni David, ang mga pastol ay siyang tanging tagapagtanggol ng mga tupa. Kung walang pastol, ang mga hayop ay nagiging biktima ng mga lobo, magnanakaw at dilubyo. Ngunit kapag may pastol, ang kawan ay panatag. Ang larawan na ito ay inilagay ng Diyos mismo upang turuan ang kanyang bayan kung anong uri ng proteksyon, gabay at kasapatan ang nais niyang ibigay sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Kung iisipin mo, ang awit na ito ay hindi lamang para sa Israel. Ito ay para sa lahat ng taong humihinga para sa iyo na ngayon ay nagtataka kung paano makakahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ang pangakong ito ay buhay at hindi ito lumilipas. Kapag sinabi ni David, "Hindi ako mangangailangan," hindi ibig sabihin nito na hindi na siya kakain, hindi na siya magkakaroon ng pagsubok o hindi na siya iiyak. Ang ibig sabihin nito, sa lahat ng bagay, sapat ang Diyos. Sa kabila ng gutom, may sustento. Sa kabila ng takot, may lakas. Sa kabila ng kawalan, may kasiguraduhan. Ngunit paano mo maisasalin ito sa sariling buhay? Kapag ikaw ay nasa gitna ng kawalan ng trabaho, nararamdaman mo bang hindi ka papansinin ng Diyos? Kapag ang mga gastusin ay mas mataas kaysa kita, iniisip mo bang iniwan ka na niya? Kapag ang sakit ay unti-unting kumakain sa katawan, may boses na bumubulong, "Kung totoo ang Diyos, bakit ka naghihirap?" At dito sa banggaan ng pananampalataya at pangyayari, kailangan mong alalahanin ang mismong talatang ito. Ang Diyos ang iyong pastol, at kapag Siya ang gumagabay, ang iyong pangangailangan ay hindi natatapos sa pisikal. Kanyang pinupuno ang iyong kaluluwa ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Tingnan mo ang sitwasyon ng bayan ng Israel sa ilang. Walang lupain, walang matatag na tirahan, wala silang sariling bukirin. Ngunit sa loob ng 40 taon, sila ay pinakain ng mana, inabangan ng ulap sa araw, at pinainit ng apoy sa gabi. Ang pangakong "hindi ako mangangailangan" ay literal nilang naranasan araw-araw. At ngayon, kahit wala ka sa disyerto, ang iyong mga laban ay hindi mas maliit. Ikaw ay nasa gitna ng modernong ilang, kagutuman sa seguridad, uhaw sa pagmamahal at takot sa kinabukasan. Ang parehong Diyos na nagpatnubay noon ay siyang Diyos na nakikita ka ngayon. Sa wika ng iyong puso, ang awit 23 ay nagsasabi, "Hindi ka pababayaan ng Diyos." At kung simpleng isasalin ito para sa lahat, ganito ang sinasabi: kung Siya ang gumagabay sa iyo, hindi ka mawawalan ng tunay na kailangan. Maaaring mawalan ka ng trabaho, ngunit hindi ng layunin. Maaaring mawalan ka ng yaman, ngunit hindi ng dignidad. Maaaring mawalan ka ng kaibigan, ngunit hindi ng tunay na kasama. Sapagkat sa Diyos, ang lahat ng bagay ay may sagot at katuparan. Ngayon isipin mo ang sarili mo bilang isang tupa na hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Kung wala ang pastol, ikaw ay ligaw, walang direksyon at madaling lapain ng mga panganib ng buhay. Ngunit kapag nakarinig ka ng tinig ng pastol, nagiging malinaw ang landas. At ang pinakamahalagang katotohanan ay ito: ang pastol ay laging nauuna sa tupa. Hindi mo kailangang mauna, kailangan mo lamang sumunod. Ang iyong tungkulin ay hindi magpasa ng lahat, kundi magtiwala na mayroong isang Diyos na alam ang daraanan. At Siya mismo ang naglalatag ng kapayapaan sa bawat hakbang. Kaya't sa gitna ng krisis, alalahanin mo ito. Ang pangakong ito ay hindi nakatali sa kalagayan ng ekonomiya, hindi limitado sa estado ng kalusugan, at hindi nakadepende sa tao. Ito ay nakatali sa katapatan ng Diyos na hindi kailanman nagbabago.
Kung paanong iningatan niya si David, kung paanong iningatan niya ang Israel, ganun din ang gagawin niya sa iyo ngayon. At habang ang mundo ay nasa gulo at kaguluhan, may boses na tahimik na bumubulong. Ako ang iyong pastol at hindi ka mangangailangan. Hindi ba't ito mismo ang kailangan mong marinig? Sapagkat kapag sinimulan mong paniwalaan ang pangakong ito, makikita mong ang mga takot ay hindi kasing lakas ng dati. Ang mga pangamba ay hindi kasing bigat at ang mga luha ay nagiging binhi ng pag-asa. At dito nagsisimula ang paglalakbay. Kapag dinala mo ang salitang ito sa iyong puso, masusumpungan mo na may mas malalim pang itinuturo ang Diyos tungkol sa kanyang pagpapala. Isang bagay na maaaring baguhin hindi lamang ang iyong sitwasyon, kundi ang iyong pananaw sa mismong buhay. Kapag naririnig mo ang salitang hindi ako mangangailangan, madali itong tanggapin sa isip, ngunit mahirap isabuhay sa gitna ng kasalukuyang realidad. Tingnan mo ang paligid. Mga balita ng digmaan, mga ekonomiyang bumabagsak, pandemya na kumitil ng milyon, at mga pamilya na tila wasak dahil sa kawalan ng pag-asa. Hindi ba't ito ang mismong larawan ng isang sanlibutang walang katiyakan? Maraming tao ang kumakapit sa sahod na hindi sumasapat, umaasa sa mga gamot na hindi laging gumagaling at nagtataglay ng mga pangarap na tila laging nauudlot. At ikaw, sa sarili mong paraan, nararamdaman mo rin ang bigat ng lahat ng ito sa bawat buwan na pinapasan mo ang gastusin, sa bawat gabi na binabalot ng mga tanong ang iyong isipan, at sa bawat umaga na kinakaharap mo ang parehong pakikibaka. Subalit kung babalikan mo ang awit 23, mapapansin mong ang kalagayan noon at ngayon ay may iisang sinulid. Ang mga Israelita tulad mo ay naharap sa kawalan. Sa ilang, wala silang lupain, wala silang permanenteng bahay, wala silang sariling produksyon. Ngunit hindi ba't sa mismong kawalan na iyon, ang Diyos ay nagpakita ng kanyang kamay? Ang mana ay bumaba mula sa langit, ang bato ay naglabas ng tubig, at ang kanilang mga damit ay hindi naluma sa loob ng 40 taon. Ang parehong Diyos na iyon ay siyang Diyos na naririto ngayon, sa mga lungsod, sa mga baryo, sa bawat tahanan na nananalangin para sa pagkain at pag-asa. Kaya't ano ang ibig sabihin ng pangako para sa iyo ngayon? Ibig sabihin, kahit dumaranas ka ng kakulangan, may espiritu na nagsasabing sapat ang Diyos. Sa tuwing nag-aalala ka kung paano mo mapapakain ang iyong mga anak, alalahanin mo na ang Diyos ang pastol na hindi nagpapabaya sa kanyang kawan. Sa bawat oras na pakiramdam mo ay hindi sapat ang iyong kita, tandaan mo na siya ang may-ari ng lahat ng kayamanan ng lupa at langit. At kapag natatakot ka sa mga balitang puno ng kaguluhan, alalahanin mo na sa gitna ng gulo mayroong tinig na bumubulong. Sumunod ka lamang sa akin. Ngayon, isipin mo ang mga larawan ng kasalukuyan. Isang ina na nakaupo sa dilim, hawak ang notebook ng kanyang anak, iniisip kung paano babayaran ang matrikula. Isang manggagawa na tinanggal sa trabaho, nakaupo sa gilid ng kalsada at nagtataka kung paano bubuhayin ang pamilya. Isang matanda na nakaratay sa kama, walang pambili ng gamot at tanging dasal ang hawak. Ang mga larawang ito ay hindi malayo. Baka isa rito ay ikaw o isang taong kilala mo. At doon pumapasok ang bigat ng pangako. Ang Diyos ay pastol at hindi siya nagpapabaya. Ngunit aminin natin, mahirap paniwalaan ito kapag ang tiyan ay kumakalam, kapag ang bayarin ay dumadagsa, kapag ang mga tao ay nagsasabing wala ka ng pag-asa. Kaya't ang Diyos mismo ang nagbigay ng larawan ng pastol, isang tagapangalaga na hindi umaalis, isang bantay na laging nauuna, at isang gabay na alam ang bawat hakbang ng landas. Ang pastol ay hindi nangako na walang ahas sa daan o walang mabangis na hayop o walang dilim ng gabi. Ang ipinangako niya ay ito, kapag dumaan ka sa mga ito, kasama ako. Kung gayon, paano mo maisasalin ito ngayon? Kapag nawalan ka ng trabaho, maaari mong isipin, ako'y tapos na. Pero ang pastol ay nagsasabi, ako ang iyong pinagmumulan, hindi ang kumpanya. Kapag may sakit na hindi gumagaling, maaari mong maramdaman, iniwan na ako ng Diyos. Ngunit ang pastol ay bumubulong, ako ang iyong kalusugan,
At kahit ang katawan mo'y humina, ang kaluluwa mo'y aking pinatitibay. Kapag balot ka ng takot sa hinaharap, naririnig mo ang balita ng digmaan at tanong ng puso mo, ano ang mangyayari sa aking pamilya? Ngunit ang pastol ay malinaw. Ako ang iyong kapayapaan at ang iyong tahanan ay hindi mawawasak sa aking kamay. Hindi ba't napakalapit nito sa buhay na alam mo? Sapagkat kung iisipin, ang mga problema ng Israel noon ay larawan lamang ng problema mo ngayon. Ang kawalan nila ng pagkain ay kawalan mo rin ng kasiguraduhan. Ang takot nila sa mga kaaway ay takot mo rin sa kinabukasan. Ang kanilang paglalakbay sa ilang kay iyong paglalakbay sa isang mundong puno ng krisis. At sa lahat ng ito, iisa ang sagot. Ang pastol ay sapat, kaya't itanong mo sa iyong sarili, ilang beses ka nang umiyak? Iniisip na tapos na ang lahat, at biglang may dumating na tao, pagkakataon, o sagot na hindi mo inaasahan? Ilang beses ka nang nakaranas ng tulong na hindi mo hiningi, ngunit dumating sa oras na pinakakailangan mo. At ilan sa mga iyon ang hindi mo inisip na tugon ng Diyos, kundi inakalang swerte lamang. Ngunit ngayon, habang naririnig mo ito, hindi ba't malinaw na iyon ay pagpapala ng pastol na hindi ka iniwan? Ang pangakong hindi ako mangangailangan ay hindi nangangahulugan ng luho o sobra. Ito ay nangangahulugan ng katiyakan na kung ano ang tunay mong kailangan, pagkain, lakas, kapayapaan, direksyon ay laging ibibigay ng Diyos. At kapag nauunawaan mo ito, natututo kang maglakad na hindi takot, kundi may tiwala. Sapagkat ang pastol ay hindi kailanman nagkulang at hindi siya magsisimula ngayon. At habang ang mundo ay patuloy na nababalot ng dilim, may isang katotohanan na hindi nagbabago. Ang kanyang pangako ay buhay. At kung paanong ito'y naging totoo kay David at sa Israel, maaari din itong maging totoo sa iyo ngayon. Ngunit huwag kang titigil dito, sapagkat may higit pang malalim na patunay, mga kwento ng mga taong nakaranas mismo ng pagkilos ng Diyos na ito, na magpapatunay na ang kanyang salita ay hindi kailanman bumabalik na walang laman. May mga sandaling ang pangako ng Diyos ay tila napakalayo, parang salita lamang na nakaimprenta sa pahina ng Biblia. Ngunit kapag ito'y tumama sa isang buhay, nagiging kwento ito ng pagbabago, ng luha na naging halakhak at ng kawalan na naging kasapatan. Isipin mo ang isang ina na halos sumuko na. Ang kanyang asawa ay iniwan sila at siya'y naiwan na may 3 anak na pawang nagugutom. Walang trabaho, walang sapat na kaalaman at halos wala na ring lakas. Araw-araw ay lumuluhod siya sa sahig, umiiyak na parang wala nang bukas. Ngunit isang araw, may kapitbahay na kumatok, dala ang pagkain na sobra mula sa kanilang hapag. Kinabukasan, may kaibigang matagal na hindi nakakaalala na biglang nagpadala ng kaunting halaga. At di nagtagal, siya'y nakahanap ng simpleng hanapbuhay na sapat para mapakain ang kanyang mga anak. Hindi naging marangya ang buhay, pero hindi na rin sila natulog na gutom. At sa bawat gabi, binabanggit niya ang parehong pangako, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan. Ganoon din ang nangyari kay Elias noong siya'y itinago ng Diyos sa tabi ng batis. Walang pagkain, walang mapagkukunan, ngunit ang mga uwak ay dinala ng tinapay at karne sa umaga at gabi. Isang kwento na para bang hindi ka pani-paniwala, ngunit ito mismo ang ginamit ng Diyos upang ipakita na ang kanyang pangako ay hindi nakatali sa luhika ng tao. At ngayon, may mga modernong Elias sa ating paligid, isang manggagawa na nawalan ng trabaho. Halos mawala ng pag-asa, ngunit nakatanggap ng tawag mula sa kumpanyang hindi niya inaasahan. Isang estudyanteng walang pambili ng aklat, ngunit nakahanap ng scholarship na bigla na lang dumating. Mga kwento ng tao na walang inaasahan kundi ang Diyos, at naranasan nila na ang kanyang salita ay totoo. May isang binata na lumapit at nagsabing, "Akala ko tapos na ako." Siya'y nagkasakit ng malubha at ang pamilya'y wala ng pera para sa ospital. Ngunit sa oras ng desperasyon, isang grupo mula sa kanilang simbahan ang nag-ambag-ambag. Ang kanyang operasyon ay natuloy at siya'y tuluyang gumaling. Habang nakahiga pa sa kama, hawak ang Biblia.
Binasa niya ang awit 23 at halos hindi makapaniwala na totoo ang kanyang binabasa. Ang Diyos ay pastol at kahit sa anino ng kamatayan hindi siya iniwan. Minsan, ang patutuo ay hindi mula sa iba kundi mula mismo sa iyong sariling bibig. May isang babae na nagdasal, "Panginoon, kung totoo ka, ipakita mo sa akin." At kinabukasan isang tao ang nag-abot ng halaga na eksakto sa kanyang kailangang bayaran. Hindi sobra, hindi kulang, eksakto. At doon niya napagtanto na ang Diyos ay nakikinig kahit sa pinakamaliliit na detalye. Ang mga kwentong ito ay hindi katang-isip. Ito ang araw-araw na pagpapatunay na ang Diyos ay tapat. Kung paanong iniligtas niya ang Israel sa ilang, kung paanong pinakain niya si Elias sa disyerto, ganun din siya gumagalaw ngayon. Ang mga patutuo ng mga tao ay tila bagong mga pahina ng Biblia na isinusulat ng mismong kamay ng Diyos sa kasalukuyan. Ang bawat kwento ay sigaw ng katotohanan na ang Diyos ay hindi nagbabago at ang kanyang pangako ay buhay. At hindi lang ito sa usapin ng pisikal na pangangailangan. May mga tao ring nakaranas ng pagpapala sa kalagitnaan ng emosyonal na bagyo. Isang lalaki ang nilamon ng depresyon matapos mawalan ng minamahal. Sa bawat araw, nararamdaman niyang walang silbi ang kanyang buhay. Ngunit isang gabi habang pinipilit niyang matulog, bigla niyang binuksan ang Biblia at natagpuan ang awit 23. Doon niya narinig ang tinig na nagsasabing, "Ikaw ay akin, hindi ka nag-iisa." At mula noon, dahan-dahang bumalik ang liwanag sa kanyang buhay. Hindi siya agad naging masaya, pero nagkaroon siya ng lakas na bumangon araw-araw hanggang sa dumating muli ang pag-asa. Minsan, ang patutuo ay nasa mga bagay na hindi mo inaasahan. Isang pamilya na halos mawalan ng bahay sapagkat hindi na nila mabayaran ang hulog. Ngunit sa mismong araw na yon, dumating ang balita na may nakahandang tulong mula sa isang ahensya. Ang kanilang tahanan ay nailigtas at sila'y nakapagpatuloy. Sa kanilang paningin, iyon ay himala at paano mo ipapaliwanag iyon maliban sa katotohanan ang Diyos, ang tunay na naglalagay ng kamay sa bawat detalye ng buhay. Kapag pinakinggan mo ang mga patutuong ito, may isang bagay na malinaw. Lahat sila ay dumaan sa kawalan, ngunit lahat ay nakatagpo ng kasapatan. Ang pare-pareho nilang pahayag, hindi sila iniwan ng Diyos. At kung maririnig mo ang kanilang mga boses, para bang si David mismo ang nagsasalita sa iyong tenga, inuulit ang parehong mensahe na kanyang isinulat 1,000 taon na ang nakalilipas. At ngayon, ikaw na nakikinig, hindi ka ba magtatanong kung ang Diyos ay tapat noon? Kung siya ay tapat sa kanila, bakit hindi rin siya magiging tapat sa iyo? Kung paano ang isang ina ay nakahanap ng pagkain, kung paano ang isang binata ay gumaling, kung paano ang isang pamilya ay nailigtas mula sa kawalan, bakit hindi rin mangyayari sa iyo ang parehong biyaya? Ang bawat kwento ay isang paalala na hindi ka dapat sumuko, sapagkat ang Panginoon ay pastol pa rin, at ang kanyang mga kamay ay hindi kailanman kumukulang, at habang pinagninilayan mo ito, mas lalo mong mauunawaan na ang mga patutuo ng tao ay hindi simpleng inspirasyon lamang. Sila'y mga pahiwatig, mga patunay, mga mensahe na nagsasabing kung ginawa ng Diyos sa kanila, gagawin niya rin sa iyo. At dito, mas lalong lumalakas ang katiyakan na ang kanyang mga pangako ay hindi teorya, kundi buhay na katotohanan. Ngunit ang tanong na lumilitaw ay ito, ano ang mas malalim pang plano ng Diyos sa lahat ng ito? Sapagkat hindi lamang personal na patutuo ang ibinibigay niya, ito'y bahagi ng mas malaking larawan ng kanyang propesya. Kung paanong ang pangako ng Diyos ay naging totoo sa buhay ni David, sa Israel, at sa maraming patutuo ng ating panahon. Ganon din ito nakaangkla sa mas malawak na plano ng propesya. Sapagkat ang salitang, "Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan," ay hindi lamang personal na panata. Ito ay piraso ng mas dakilang larawan na hinabi ng Diyos sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kapag siniyasat mo ang Biblia, makikita mong ang bawat pangako ay bahagi ng isang sunod-sunod na pagbubunyag ng layunin ng Diyos mula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis. Ang pangako ng pagkalinga at kasapatan ay hindi nakahiwalay.
Ito'y kalakip ng propetikong plano na ipakita sa lahat ng henerasyon na ang Diyos ay hindi nagbabago. Tingnan mo ang mga propeta. Sa Jeremias 29:11, ipinahayag ng Diyos, "Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip tungkol sa inyo, mga pag-iisip na sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang wakas." Hindi ba't ito'y echo ng parehong salita na sinabi sa pamamagitan ni David? Ang Diyos na nagsabi na siya ang pastol ay siya ring naghayag na may plano siya para sa ikabubuti ng kanyang bayan. At sa Isaiah 41:10, narinig natin ang pangako, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo." Ang propesiya ay hindi lamang koleksyon ng mga tula, kundi sunod-sunod na patunay na ang pagpapala ng Diyos ay umaagos mula noon hanggang ngayon. Kung babalikan mo ang kasaysayan ng Israel, makikita mong ang bawat pagsubok ay hindi lamang trahedya, kundi yugto ng katuparan ng mga salita ng Diyos. Ang pagkaka-exile sa Babylonia ay tila katapusan, ngunit doon mismo inulit ang pangako ng pagbabalik at pagbabalikwas. Ang muling pagtatayo ng Jerusalem ay hindi aksidente. Ito ay tanda na ang salita ng Diyos ay hindi mawawalan ng bisa. At kapag tumingin ka sa modernong panahon, ang mismong pag-iral ng Israel bilang isang bansa ngayon ay patunay na ang kanyang kamay ay gumagalaw pa rin sa propetikong orasan. Ngunit paano ito sumasalamin sa iyong buhay? Ang parehong Diyos na nangako ng pagbabalik sa Israel ay siya ring nangangako ng pagbabalik ng kagalakan, ng pag-asa, ng kasapatan sa iyo. Ang pangako ng pastol ay hindi lamang tungkol sa pagkain at tubig. Ito ay larawan ng propetikong plano ng Diyos na panatilihing buhay ang kanyang bayan hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya't kapag nararamdaman mong wala ka ng lakas, isipin mong ang iyong kwento ay nakatali sa mas malaking kwento ng Diyos. Hindi ka lamang nililigtas para sa sarili mo, kundi para ipakita sa mundo na ang kanyang mga salita ay matibay at tiyak. Sa Apokalipsis 7:16-17, mababasa natin, "Hindi na sila magugutom ni mauuhaw paman, hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang init. Sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay magiging kanilang pastol at papatnubayan sila sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay." Tingnan mo ang linya ng koneksyon mula kay David sa Awit 23 hanggang kay Juan sa Apokalipsis. Iisang pastol ang inilarawan. Ang pangakong ito ay hindi natigil sa disyerto, hindi natapos sa Israel, kundi nakaangkla sa hinaharap na walang hanggan at kung paanong nakita ng mga propeta ang katuparan ng salita ng Diyos sa kanilang panahon. Ikaw din ay nasa gitna ng katuparan ngayon. Ang mga digmaan, krisis at kaguluhan na nakikita mo sa balita ay hindi hiwalay sa Biblia. Sila'y mga tanda na ang Diyos ay gumagalaw sa kasaysayan. At sa gitna ng lahat ng ito, ang kanyang pangako ng kasapatan ay hindi naglalaho. Sa halip, mas lalo itong nagiging mahalaga, sapagkat ang pangako ng pastol ay hindi lamang para punan ng iyong mesa, kundi para ipakita na kahit ang mga bansa ay gumuho, ang kanyang salita ay mananatiling totoo. Huwag mong isipin na malayo sa iyo ang mga propesiyang ito. Ang parehong kamay na nagpatnubay sa Israel sa ilang ay siyang kamay na humahawak sa iyo ngayon. Kapag sinabi ng Diyos na siya ang pastol, ito'y hindi lamang personal na kasunduan, kundi propetikong deklarasyon na hanggang sa huling hininga ng kasaysayan, siya ang magiging gabay, tagapagtanggol at tagapagbigay buhay. At kung ang mga propesya ay nagkatotoo noon, paano mo pagdududahan na hindi rin ito mangyayari sa iyo? Ngunit narito ang mas malalim na tanong, kung ang lahat ng ito'y bahagi ng plano ng Diyos, bakit minsan tila tahimik siya? Bakit may mga panahon na kahit anong dasal parang walang sagot? Ang kasagutan dito ay matatagpuan din sa mga pahina ng Biblia. Sapagkat ang propesya ay hindi laging natutupad sa oras ng tao, kundi sa oras ng Diyos. Ang katuparan ay laging tiyak, ngunit ang paghihintay ay laging pagsubok. At dito pumapasok ang susunod na yugto ng ating paglalakbay, ang pakikibaka sa pagitan ng pangako at ng katahimikan, ng pananampalataya
at ng pag-aalinlangan. Kung ang Diyos ay pastol at ang kanyang pangako ay hindi nagkukulang, bakit may mga pagkakataong pakiramdam mo'y iniwan ka na? Ito ang tanong na hindi madaling sagutin, ngunit halos lahat ng mananampalataya ay dumaan dito. Kapag naririnig mo ang salitang, "Hindi ako mangangailangan," agad kang napapahinto at nagtataka, "Panginoon, bakit hanggang ngayon wala pa rin akong trabaho?" O kaya, kung ikaw ang aking pastol, bakit nagkakasakit pa rin ang aking pamilya? May mga gabi na halos sumabog ang dibdib mo sa tanong na ito at tila wala kang makuhang tugon, kundi katahimikan. At sa katahimikang iyon, mas lalo kang naguguluhan, ngunit tandaan mo, ang mga tanong na ito ay hindi bago. Si Job, isang taong tapat sa Diyos, ay umiyak din ng buong lakas at nagsabing, "Bakit ipinanganak pa ako kung puro hirap lang ang dadaanan ko?" Si Jeremias ay sumigaw, "Panginoon, bakit parang ang masasama ay siyang umuunlad at ang matuwid ay nagdurusa?" At si Habakuk ay nagtanong, "Hanggang kailan akong dadaing at hindi mo pakikinggan?" Kung gayon, hindi ka nag-iisa sa iyong pagdududa. Ang mismong mga propeta at bayani ng pananampalataya ay dumaan din sa bangungot ng katahimikan. Ang Diyos ba'y bingi sa ating mga panalangin? Hindi, ngunit may mga oras na ang kanyang oras ay hindi tugma sa ating oras. Uwang sabi sa Habakuk 2:3, "Sapagkat ang pangitain ay ukol pa sa takdang panahon at nagmamadali sa wakas at hindi magkakasinungaling. Bagaman nagluluwat, hintayin mo, sapagkat walang pagsalang darating, hindi magtatagal." Ang ibig sabihin nito, kahit parang matagal, hindi ibig sabihin ay hindi tutuparin ng Diyos ang kanyang sinabi. Ang oras ng tao ay mabilis, ngunit ang oras ng Diyos ay perpekto. Kung iisipin mo si Abraham, ipinangako sa kanya ang anak, ngunit 10 taon, 20 taon, 30 taon siyang naghintay bago dumating si Isaac. Kung iisipin mo si Jose, binigyan siya ng pangarap ng Diyos na siya'y magiging dakila, ngunit bago yon natupad, siya'y ibinenta, ibinilanggo at nilapastangan. Kung isipin mo ang bayan ng Israel, ipinangako sa kanila ang lupang pangako, ngunit 40 taon silang naglakad sa ilang. Lahat sila ay nakaranas ng pagkakaantala, ngunit hindi kailanman ng pagkabigo ng pangako. At ikaw, hindi ba't ganun din ang iyong pakiramdam? Na parang inaabot ka ng taon sa paghihintay at wala pa ring sagot? Na parang nakalimutan ka ng langit? Ngunit dito mismo dapat tumibay ang iyong pananampalataya. Ang Diyos ay hindi nagkakait, siya ay naghahanda. Ang kanyang katahimikan ay hindi pagtanggi, kundi pagtuturo. Kapag tila walang sagot, siya ay nagtataglay ng sagot na mas hihigit sa inaasahan mo. Ngunit aminin natin, mahirap tanggapin iyon. Kapag gutom ang iyong mga anak, mahirap paniwalaan na may plano pa rin ang Diyos. Kapag ang mahal mo sa buhay ay nasa ospital, mahirap sambitin na siya'y mabuti. Kapag ikaw ay binabalot ng utang, mahirap isiping siya'y nagbibigay. Ngunit ito mismo ang misteryo ng pananampalataya. Ito'y hindi lamang paniniwala kapag madali, kundi paninindigan kahit mahirap. Ang pananampalataya ay hindi bulag na pagtanggap, kundi matibay na paninindigan sa gitna ng kawalan ng sagot. At dito nagiging malinaw, hindi lahat ng ninanais ng tao ay pangako ng Diyos. Minsan, hinihingi mo ang isang bagay na hindi naman nakapaloob sa kanyang plano. Kaya't kapag hindi mo ito natanggap, hindi ibig sabihin na ang Diyos ay tumanggi. Ibig sabihin lamang hindi iyon ang kanyang ipinangako. Ngunit anumang kanyang ipinangako, kaligtasan, pag-ibig, proteksyon, kasapatan, iyan ay tiyak na kanyang tutuparin. Kaya't habang nakikipagbuno ka sa iyong pagdududa, alalahanin mo na ikaw ay nasa parehong landas ng mga bayani ng pananampalataya. Ang kanilang sigaw ay naging daan upang mas makita nila ang katapatan ng Diyos. Ang kanilang mga luha ay naging pataba ng pananampalataya. At sa bandang huli, natutunan nila na ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan, kundi paanyaya na magtiwala ng higit. Kung gayon, ang hamon sa iyo ngayon ay ito: huwag kang susuko sa panahon ng katahimikan.
Huwag mong hayaang ang pagdududa ay maging dahilan ng pagtalikod. Bagkus gawin mo itong tulay upang mas mahigpit na kumapit, sapagkat kung ang Diyos ay tapat noon, tapat siya ngayon, at magiging tapat siya magpakailanman. At kung tila hindi mo pa nakikita ang katuparan ng kanyang salita, huwag mong isipin na ito'y nawala na. Sapagkat darating ang panahon na makikita mo at maiintindihan mo na ang lahat ng paghihintay, lahat ng luha, lahat ng tanong ay nagdala sa iyo sa isang lugar ng mas matibay na pananampalataya. Ngayon, tanungin mo ang iyong sarili. Handa ka bang maghintay kahit masakit, kahit mahirap, dahil alam mong ang Diyos ay hindi kailanman nagkakamali? Sapagkat kung kaya mong gawin ito, mararanasan mo ang higit na kalaliman ng kanyang pangako. Isang kalaliman na hindi natutuklasan sa kasaganaan kundi sa kawalan, hindi sa saya kundi sa luha, hindi sa mabilis na sagot kundi sa katahimikan ng Diyos na nagiging pinakamatibay na sagot sa lahat. Kung narinig mo na at nauunawaan ang pangako ng Diyos, ang susunod na tanong ay ito, paano mo ito isasabuhay? Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi lamang para pakinggan, kundi para gawing ilaw ng iyong bawat araw. Ang awit 23:1, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan, ay hindi dapat manatiling memory verse lamang. Ito ay dapat maging gabay na hakbang sa bawat desisyon, bawat paghinga, bawat hamon ng iyong buhay. At kung nais mong maranasan ang kapangyarihan ng pangakong ito, kailangan mo ng konkretong hakbang, hindi teorya. Unang hakbang, ilagay sa puso at bibig ang pangako. Huwag mong hayaang manatili lamang ito sa pahina ng Biblia. Basahin mo ito araw-araw. Ulitin mo sa sarili mo kahit ilang beses sa isang araw. Ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako mangangailangan. Kapag inuulit mo ito, pinapaalala mo sa iyong kaluluwa na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat. Hindi ang sahod, hindi ang tao, hindi ang sarili mong lakas. Ang pagbigkas nito ay parang pagpapatibay ng haligi sa bahay ng iyong pananampalataya. Ikalawang hakbang, ipanalangin mo ito ng may buong tiwala. Huwag mo lang ulitin na parang parirala. Sabihin mo sa Diyos, Panginoon, ikaw ang pastol ko at sa iyo ako nagtitiwala. Idulog mo sa Kanya ang iyong mga pangangailangan, ang pagkain sa mesa, ang proteksyon sa pamilya, ang lakas ng iyong katawan. Ngunit higit pa sa pisikal na pangangailangan, hingin mo rin ang kapayapaan ng isip at kaluluwa. Sapagkat ang pangakong ito ay higit pa sa tinapay at tubig. Ito'y tungkol sa kasiguraduhan na hindi ka nag-iisa. Ikatlong hakbang, maglakad ayon sa pananampalataya. Ano ang ibig sabihin nito? Kapag alam mong ang Diyos ang iyong pastol, hindi mo na kailangang mabuhay na puno ng takot at pangamba. Kapag dumating ang bayarin, huwag mong hayaang kagatin ng takot ang iyong puso. Bagkus, gawin ang dapat gawin at ipagkatiwala ang kakulangan sa Diyos. Kapag nakaharap ka sa sakit, huwag mong hayaan na ang kalungkutan ang maghari. Bagkus, alalahanin mong ang pastol ay hindi umaalis kahit sa lambak ng lilim ng kamatayan. Ikaapat na hakbang, palitan ang takot ng pagpapahayag ng pananampalataya. Kapag nararamdaman mo ang pag-aalala, sabihin mo, ako'y hindi mangangailangan sapagkat ang Panginoon ay pastol ko. Kapag naririnig mo ang negatibong balita, ulitin mo, hindi ako mangangailangan sapagkat siya ang nag-aalaga sa akin. Kapag ang isip mo'y binabalot ng pagdududa, salungatin ito ng salita ng Diyos. Ang labanan ay hindi lamang nasa pisikal, ito'y nasa isip at puso. Ikalimang hakbang, magpasalamat kahit hindi pa dumarating ang sagot. Isa ito sa pinakamalakas na paraan upang maranasan ang pangako ng Diyos. Kapag ikaw ay natutong magpasalamat sa gitna ng kakulangan, ipinapakita mo na ang iyong tiwala ay hindi nakabase sa nakikita mo, kundi sa Kanyang salita. Sabihin mo, salamat Panginoon, sapagkat hindi ako mangangailangan, kahit hindi ko pa nakikita ang kasagutan. Ang pasasalamat ay pintuan ng pagpapala, ika-6 na hakbang, isama ang pamilya o komunidad. Ang pangakong ito ay hindi lamang personal, kundi kolektibo. Ang bayan ng Israel ay sabay-sabay na naranasan ang probisyon ng Diyos.
Kaya turuan mong ulitin din ito ng iyong mga anak, ng iyong asawa, ng iyong mga kaibigan sa pananampalataya. Kapag sama-samang ipinapahayag ng pamilya ang salita ng Diyos, ang bahay ninyo ay nagiging pastulan ng kanyang biyaya. At kung nais mo ng praktikal na halimbawa, isipin mo ang isang ina na walang pambili ng ulam. Sa halip na magpanik, lumuhod siya at binanggit, Panginoon, ikaw ang pastol ko, hindi ako mangangailangan. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa kanyang gawain at sa araw na iyon, may dumating na tulong mula sa hindi inaasahang tao. O isang ama na nawalan ng trabaho, ngunit imbis na sumuko, araw-araw niyang ipinahayag ang pangako ng Diyos. Hindi agad dumating ang trabaho, ngunit dumating ang lakas, dumating ang kapayapaan, at sa tamang panahon, dumating din ang bagong oportunidad. Kung gagawin mo ito araw-araw, makikita mong dahan-dahang nagbabago ang iyong pananaw. Hindi agad mawawala ang problema, ngunit masisilip mo ang kamay ng Diyos sa gitna ng lahat. At higit sa lahat, mararamdaman mo na ang pastol ay laging nasa tabi mo. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ano ang mangyayari kung sa loob ng 7 araw ay ulitin mo araw-araw ang pangakong ito, ipanalangin mo ito, ipahayag mo ito, at ipamuhay mo ito? Makikita mong hindi lamang panlabas na pagpapala ang darating, kundi panloob na kapayapaan na hindi matutumbasan ng kahit anong bagay. At tandaan mo, hindi sapat na alam mo lang ang pangako. Kailangang ipamuhay mo ito. Hindi sapat na mabasa mo lang ang awit 23. Kailangan mong lakaran ito araw-araw, sa gitna ng saya at sa gitna ng luha, sapagkat ang pangakong hindi ako mangangailangan ay hindi lamang salita. Ito ay imbitasyon sa isang bagong paraan ng pamumuhay. At kung tatanggapin mo ito, hindi ka na mananatiling alipin ng takot at pangamba, kundi magiging anak na buhay sa katiyakan ng Diyos. At dito nagsisimula ang tunay na pagbabago, hindi lang sa isip, kundi sa gawa, sa puso at sa araw-araw na desisyon. At kung handa kang gawin ito ngayon, makikita mong ang iyong buhay ay magiging patotoo ng katapatan ng Diyos. Sapagkat ang pastol ay hindi umaalis at ang kanyang pangako ay hindi nagbabago. Ngunit higit pa rito, may isang hakbang na kailangang gawin, isang sabayang panawagan, isang kolektibong pagtugon ng lahat ng nakarinig ng salita. Sapagkat hindi sapat na ikaw lamang ang kumilos, ang Diyos ay tumatawag sa kanyang bayan na sama-samang lumakad sa kanyang pangako. Ngayon ang oras na hindi ka na lamang basta nakikinig, kundi kailangang tumugon. Hindi ka tinawag ng Diyos upang manatiling pasibo, kundi upang manindigan sa kanyang pangako. Sapagkat ang salitang, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan, ay hindi lamang para ulitin. Ito ay para yakapin at isabuhay. Kaya't sa mismong sandaling ito, huwag mong hayaang lumampas ang pagkakataon. Huwag mong sabihing bukas, huwag mong ipagpaliban ang desisyon. Ngayon ang oras ng pananampalataya, isipin mong ikaw ay nakatayo sa harap ng pastol. Sa iyong mga kamay ay hawak mo ang lahat ng takot, lahat ng bigat, lahat ng pagkukulang. At siya ay nagsasabi, ibigay mo sa akin. Kaya't sa oras na ito, ilagay mo sa kanyang harapan ang mga problemang bumibigat sa iyo, ang mga bayaring hindi mo alam kung saan kukunin, ang mga luha na hindi mo masabi kaninuman, ang mga sakit na unti-unting pumapatay ng iyong pag-asa. Ilatag mo lahat sa kanya at sabihin, Panginoon, ikaw ang pastol ko at sa iyo ko ibinibigay ang lahat. Ngunit huwag mong gawin ito ng mag-isa. Sapagkat libo-libo ngayon ang nakikinig ng parehong pangako, marami ang nasa iba't ibang sulok ng mundo na nakadarama rin ng bigat na tulad ng sa iyo. At ngayon, sa mismong oras na ito, sabay-sabay kayong tinatawag ng Diyos upang manindigan. Hindi ka nag-iisa. Habang inuulit mo ang pangako, may iba ring ina, ama, kabataan, at matatanda na inuulit ang parehong salita. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan. Ang iyong tinig ay hindi nag-iisa. Ito ay bahagi ng koro ng pananampalataya na umaabot hanggang langit. Kaya't isara mo ang iyong mga mata at hayaang ang mga salita ay lumabas mula sa iyong puso.
Ulitin mo sa iyong isip, Panginoon, tinatanggap ko ang iyong pangako. Ako'y hindi mangangailangan sapagkat ikaw ang aking pastol. Huwag mo lang itong isipin, sambitin mo ito sa pananalangin. At sa bawat sambit, isipin mong unti-unting bumabagsak ang mga pader ng takot at kawalan. Kung may bagay na kinatatakutan mong bitawan, ang kontrol sa iyong buhay, ang takot na mawalan, ang galit sa mga nakasakit, ito na ang oras para ialay iyon. Sabihin mo sa Diyos, Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng nagpapahirap sa akin. Hindi ko na kayang dalhin, kaya't sa iyo ko ibinabalik. Ang bawat bigat na ibinibigay mo sa Kanya ay nagiging espasyo upang siya'y magbuhos ng pagpapala. At ngayon, gumawa ka ng panlabas na hakbang ng pananampalataya. Huwag mong hayaang manatili ito sa puso lamang. Ipahayag mo ito, isulat mo sa mga komento. Ako'y tumatanggap ng pangako ng Diyos. Sapagkat kapag isinusulat mo ito, hindi lamang ito personal na panata, kundi pampublikong patotoo ng iyong pananampalataya. At habang ginagawa mo ito, daan-daang iba pang tao ang makakabasa at sila'y mahihikayat din na sumunod. Ang simpleng komento ay nagiging apoy na kumakalat, nagpapaalab ng pananampalataya ng iba. Ngayon, hayaan mong ang Espiritu ng Diyos ay kumilos sa loob mo. Damhin mo na hindi ka nag-iisa. Damhin mo na may kapatiran ng pananampalataya na nakatayo kasama mo. Sa bawat tahanan may tinig na umaangat. Sa bawat silid may luha na dumadaloy. At sa bawat pusong sugatan may kapayapaan na dumarating. Kaya't huwag mong pigilan ang sarili mo. Ang oras ay ngayon. Itaas mo ang iyong panalangin. Ibigay mo ang iyong bigat at ipahayag mo ang iyong pananampalataya. Sapagkat sa bawat hakbang na ginagawa mo ngayon, mas lalo kang nilalapit ng Diyos sa katuparan ng Kanyang pangako. At habang libo-libo ang tumutugon, isang alon ng pananampalataya ang bumabalot sa sanlibutan, isang panibagong pag-asa na isinusulat ng Diyos sa puso ng Kanyang mga anak. Ngunit tandaan mo, ito ay simula pa lamang. Ang panawagan na ito ay daan patungo sa mas malalim na sandali, isang sama-samang panalangin ng clamor. Isang pagyuko sa harap ng Diyos kung saan ipapahayag natin ang Kanyang salita at tatanggapin ang Kanyang kapangyarihan. At kung handa kang tumugon ngayon, ihanda mo ang iyong puso sapagkat ang susunod na yugto ay ang mismong panalangin ng himala na maaaring magbago ng lahat. Isara mo ngayon ang iyong mga mata. Ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib at hayaang ang bawat salitang sasambitin ay hindi lamang lumabas sa bibig, kundi bumaba sa iyong kaluluwa. Sapagkat sa oras na ito, hindi lamang tayo nagdarasal bilang individual, kundi bilang isang bayan ng pananampalataya na sabay-sabay na sumisigaw sa langit. At sa ating pagsasama, naniniwala tayo na ang Diyos na nangako ay Diyos ding tutupad. Ama naming nasa langit, ngayon ay lumalapit kami sa iyo na may buong pagtitiwala. Inuulit namin ang iyong pangako, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan. Idinedeklara namin ito hindi lamang bilang salita, kundi bilang katotohanan ng aming buhay. Panginoon, ikaw ang aming gabay, ikaw ang aming tagapagkaloob, ikaw ang aming kalakasan. Sa sandaling ito, Panginoon, dinadala namin sa iyong harapan ang bawat pamilya na nagugutom, ang bawat ama at ina na nalulunod sa alalahanin, ang bawat anak na nangangarap ngunit walang sapat na pagkakataon. Dinadala namin sa iyo ang mga taong nawala ng trabaho, ang mga may sakit na nakahiga sa kama, ang mga pusong sugatan at wasak dahil sa pangungulila at kalungkutan. Panginoon, ikaw ang pastol na hindi nagpapabaya. Hawakan mo sila ngayon at punuin ng iyong kapayapaan at kasapatan. Dinadalangin namin ang mga tahanan na balot ng takot sa kinabukasan. Sa bawat pamilyang hindi alam kung saan kukuha ng ipapakain bukas, idineklara namin hindi sila mangangailangan sapagkat ikaw ang kanilang pastol. Sa bawat magulang na hindi alam kung paano babayaran ang gastusin, ipinaalala namin hindi sila nag-iisa sapagkat ang Diyos ang kanilang tagapagkaloob.
At sa bawat pusong nagtatago ng lihim na luha sa gabi, ngayon ay idinadala namin ang kanilang pangalan sa iyong harapan. Panginoon, kami ay nananampalataya na ang iyong kamay ay kumikilos sa bawat sulok ng mundo. Ipinapahayag namin sa pangalan ni Jesus ang kalayaan mula sa takot, mula sa kakulangan, mula sa pagkabihag ng kawalan ng pag-asa. Iniuutos namin na ang bawat pader ng kahirapan ay bumagsak, ang bawat tanikala ng depresyon ay maputol, at ang bawat tinig ng kasinungalingan ng kaaway ay manahimik sa presensya ng iyong salita. At ngayon, Ama, hinihiling namin ang biyaya ng kalusugan. Para sa mga may karamdaman, ipinapahayag namin ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Dinadala namin ang mga sugatang katawan at sinasabi namin, sa mga sugat ni Kristo, kayo ay pinagaling. Para sa mga nagdurusa sa sakit na hindi makita ng medisina, ibuhos mo ang iyong himalang kagalingan. Sapagkat ikaw ang pastol na gumagabay sa iyong kawan, sa tubig na nagbibigay buhay. Dinadalangin din namin ang mga kabataan na naliligaw ng landas, na nalululong sa bisyo, na nawawalan ng direksyon. Panginoon, hilahin mo sila pabalik sa iyong presensya. Ipakita mo na ang iyong tinig ay mas malakas kaysa sa tinig ng mundo. Iligtas mo sila mula sa mga kapahamakan at ilagay ang kanilang mga paa sa tamang daan. Panginoon, dinadala namin ang bawat bansa na nasa gitna ng kaguluhan at digmaan. Sa mga lugar na may putukan, sa mga bayan na gutom at takot ang nangingibabaw, idinideklara namin, ikaw ang pastol ng mga bansa at hindi mo sila pababayaan. Hayaan mong maranasan nila ang iyong proteksyon at pag-ibig kahit sa gitna ng kaguluhan. At ngayon, sama-sama naming ipinapahayag na ang bawat takot ay papalitan ng pananampalataya, ang bawat kakulangan ay papalitan ng kasapatan, at ang bawat luha ay papalitan ng kagalakan. Sapagkat ang Panginoon ay pastol namin at hindi kami mangangailangan, Ama, tinatanggap namin ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Tinatanggap namin ang iyong pagpapala, ang iyong proteksyon at ang iyong kalooban. Ibinabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa iyo, sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat. At sa pangalan ni Jesus, idinideklara namin na ang iyong pangako ay buhay at totoo. Ngayon, sa bawat isa na nakikinig at nananalangin, sabihin mo sa iyong puso, ako'y naniniwala, ako'y umaasa, ako'y tumatanggap. At upang pagtibayin ito, isulat mo bilang patotoo, ako'y naniniwala sa pangako ng Diyos, sapagkat sa simpleng pagkilos na ito, ikaw ay nagiging saksi na ang salita ng Diyos ay gumagalaw sa iyong buhay. At ngayon, Panginoon, kami ay nagsasabi ng isang salita na sumasalamin sa aming pananampalataya. Amen. Amen, sapagkat kami naniniwala. Amen, sapagkat kami nagtitiwala. Amen, sapagkat alam naming ikaw ay tapat at ang iyong mga pangako ay hindi kailanman babagsak. Matapos ang panalangin ng klamor at pananampalataya, hayaan mong ang iyong puso ay lumubog sa katahimikan ng katiyakan. Sapagkat ang Diyos na iyong tinawag ay Diyos na nakikinig at ang Diyos na iyong pinaniwalaan ay Diyos na tapat. Hindi kailanman nagbago ang kanyang katangian. Siya ang pastol noon, siya pa rin ang pastol ngayon, at siya ang pastol magpakailanman. Ang kanyang pangako ay hindi naglalaho sa paglipas ng panahon. Ito'y nananatili, matibay na batong maaasahan sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Alalahanin mo ito. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Isaiah 41:10. Ang salitang ito ay hindi para sa ibang tao lamang. Ito'y para sa iyo. Sa bawat pangambang hindi mo masabi, sa bawat luhang hindi mo ipinakita, sa bawat takot na itinago mo. Ito ang sagot. Hindi ka nag-iisa sapagkat ang Diyos ay nasa tabi mo. Ganito rin ang sinabi ng Panginoon sa Jeremias 29:11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip tungkol sa inyo, manamang pag-isinap sa ikabuti at hindi sa ikasasama,
upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang wakas. Ang Diyos ay may plano at ang planong iyon ay hindi kailanman para wasakin ka. Maaring dumaan ka sa unos, sa dilim, sa kawalan, ngunit sa dulo nito naroon ang liwanag ng kanyang layunin. Ang paglalakbay ay hindi laging madali, ngunit ang wakas ay laging puno ng pag-asa. At ngayon, sa gitna ng lahat ng iyong pinagdadaanan, alalahanin mo ang salita ni Pablo sa 2 Korinto 1:20. Sapagkat gaano man ang mga pangako ng Diyos, kay Kristo ay oo. Lahat ng pangako ng Diyos ay tiyak sa pamamagitan ni Kristo. Walang pangakong babagsak, walang salita niyang mauuwi sa wala. Ang lahat ay natutupad sa takdang panahon at ang lahat ay sumasaklaw sa iyo. Hayaan mong ang mga katagang ito ay magdala ng kapayapaan sa iyong isip. Isipin mo ang iyong tahanan na napapalibutan ng presensya ng Diyos, ang iyong mga anak na nakahimlay sa ilalim ng kanyang proteksyon, ang iyong katawan na pinalalakas ng kanyang espiritu. Tingnan mo sa pananampalataya ang mga pintuan na nagsasara at makita mo ring may bagong pintuan na binubuksan ng Diyos sa oras na hindi mo inaasahan. Hindi ka dapat mabahala kung ang sagot ay hindi pa dumarating ngayon. Ang mahalaga ay ito, ang Diyos ay kumikilos kahit hindi mo nakikita. Ang kanyang kamay ay gumagalaw sa mga detalye na hindi mo matanto at ang kanyang plano ay mas malawak kaysa sa iyong imahinasyon. Kung siya ay tapat kahapon, siya rin ay tapat ngayon. At siya rin ay tapat bukas, kaya't huminga ka ng malalim at tanggapin ang kapayapaan na nagmumula sa Kanya, sapagkat kahit gaano kabigat ang unos, hindi nito kayang tibagin ang pundasyon ng Kanyang pangako. Ang iyong pananampalataya ay hindi nakasalalay sa kung gaano kalaki ang problema, kundi sa kung gaano katibay ang Diyos na iyong pinaniniwalaan. At ang katotohanan ay ito, ang kanyang katapatan ay hindi nagmamaliw. Ngayon, hayaan mong ang iyong kaluluwa ay mapuno ng katiyakan. Hindi ka kailanman nag-iisa. Hindi kailanman mawawala ang kanyang kamay sa iyong balikat. At kung iniisip mong wala ng pag-asa, tandaan mo, ang mismong Diyos na lumikha ng lahat ng bagay ay siyang nagbabantay sa iyo. At sa kanyang mga pangako, natitiyak mong hindi ka kailanman mawawalan ng dahilan upang magtiwala. Ito ang sandali ng pagpapahinga sa kanyang salita, ng pagdama ng katahimikan na dulot ng presensya niya. At habang ikaw ay nagmumuni-muni, mararamdaman mo na ang susunod na hakbang ay ang pagtanggap hindi lamang ng pag-asa, kundi ng paanyaya upang manatiling malapit sa kanya hanggang sa wakas. Ngayong narating na natin ang pagtatapos ng mensaheng ito, hayaan mong manatili sa iyong puso ang pinakapundamental na katotohanan na ating pinagnilayan, ang Panginoon ang iyong pastol, at sa Kanya hindi ka mangangailangan. Ito ang pangako na dumaan sa mga henerasyon, tumawid sa mga bagyo ng kasaysayan, at patuloy na nagbibigay lakas sa bawat pusong handang maniwala. Sa lahat ng iyong dinaanan, takot, kawalan, sakit, luha, naroon ang Diyos na tapat, ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos na laging handang gumabay. Isipin mo ito, sa bawat pintuan na akala mo'y nagsara, may mas malaking pintuan na binubuksan ng Diyos. Sa bawat gabi na puno ng pag-iyak, may umagang dala ang kanyang liwanag. At sa bawat pagkatalo na akala mo'y wakas, may panibagong simula na inihahanda ang kanyang mga kamay. Kaya't huwag mong kalimutan ang katotohanan ito. Hindi ka kailanman nag-iisa. Ang Panginoon ay pastol mo at siya ay tapat hanggang wakas. Kaya't bago mo tapusin ang video na ito, hayaan mong ang huling salita na iyong marinig ay ito. Magpatuloy ka. Huwag kang bibitaw. Huwag kang susuko. At huwag mong hayaang nakawin ng takot ang pag-asa na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ang kanyang mga pangako ang matibay mong sandigan, o di sa gitna ng lahat ng bagyo, iyon ang iyong matatag na lupa. Ngayon, inaanyayahan kitang maging bahagi ng komunidad ng pananampalatayang ito. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso, huwag mong hayaang manatili ito sa iyo lamang. Ibahagi mo ito sa iba, sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, sa sino mang nangangailangan ng pag-asa, sapagkat ang salitang ito ay hindi lamang para sa iyo,
kundi para sa marami pang kaluluwa na naghihintay na makarinig ng tinig ng pastol. At kung nais mong patuloy na marinig ang mga katulad na mensahe, isubscribe mo ang channel na ito. Pindutin ang kampana upang palaging may dumating na salita ng pag-asa sa iyong buhay. At upang pagtibay ng iyong pananampalataya ngayon, isulat mo sa mga komento ang simpleng katagang ito: ako'y nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Sa simpleng pagkilos na ito, hindi mo lamang pinapatibay ang iyong sarili, kundi pinapalakas mo rin ang iba na makakabasa ng iyong patotoo. Dito, hindi ka nag-iisa. Ang pamilyang ito ng pananampalataya ay sama-samang nananalangin at nagtitiwala araw-araw. At bawat video na iyong pinapanood ay hindi lamang kwento, kundi panibagong hakbang ng Diyos upang ipaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa sa laban na ito. At bago tayo tuluyang magtapos, hayaan mong mag-iwan ako ng huling patikim. Sa susunod na mensahe, sasalubungin ka ng panibagong pangako ng Diyos. Isang salita na magbubukas ng panibagong pag-asa at magpapatibay ng iyong pananampalataya. Kaya't manatili ka, dahil ang Diyos ay patuloy na nagsasalita at ang kanyang mga pangako ay patuloy na nabubuhay.